Birthday, good morning po sa lahat ng mga nakikinig ng ating programa, ang sikat na Bicol Periodiko. At siyempre po, maganda at maliwanag na araw sa ating mga kababayan dyan po sa Happy Island ng ating probinsyang Catanduanes. Apo, and almost 2 days, so 3 days o yaga sa Catanduanes. Kumusta po sa mga naging pagbisita kay Ribo sa mga national officials? Primero sa DA and yung man sa Energy and NAPOCOR. Doon mo sa DA tabi, Kong, Department of Agriculture. Ay, unang-una nagpapasalamat tayo sa ating kaibigan at sa ating kumpare na sa Secretary Q Laurel ng Department of Agriculture dahil pinaunlakan po niya ang ating matagal na imbitasyon na kung po pwede ay dalawin naman niya ang probinsya ng Catanduanes. Anyway, kahit pa paano, nakapunta na rin siya rito nung panahon ng bagyo, pero sabi ko sa kanya, yung ikaw lang ang pumunta, wala nang iba. Kaya nung isang araw, nandiyan po siya, kasama po tayo na sumabay sa kanyang private plane at namigay po tayo ng mga tulong pang-agrikultura at pang-abaka at pang mga mangingisda dyan po sa ating probinsya sa Catanduanes. More or less mga nasa 54 million pesos po ang halaga na ipinamigay po ng ating butihing sekretaryo ng Agrikultura. So 54 million. And nahiling ko naman so traktura, then may sasakyan and mga materials, agricultural materials. Yes, talagang tulad ng ipinangako niya na babalik pa sila rito at mamimigay pa sila ng cash assistance doon naman sa mga magsasaka at mangingisda na talagang nagsasuffer sa panahon ng krisis natin sa gasolina. Dahil yan po ang ating pangunahing inihingi sa kanya sa tulong-tulong na rin ang paghingi ng mga leaders natin dyan at nakatupad po ang ating mga hinihingi at pangarap na makarating siya. Opo, and maganda yun kasi at least nakarating na hindi walang bagyo kasi karamihan naman sekretary napunta lang kung may bagyo. At least ngayon siguro yung mga pang-alalay sa buhay, yung livelihood program, may mga ganun ba na ibibigay ang DA para yung sustainability? Yes, tulad ng kasi napakaganda nito nangyari Ferdy kasi after na mag-message po ang ating butihing secretary, nagkaroon ng open forum. Yes. Ibig sabihin, sa open forum, diniscuss doon o pinakinggan niya kung ano ang mga hinaing at pangangailangan ng ating mga kababayan. At yun naman po ay kinikyan niya, kinuha niya ang mga listahan at after that, sinabi niya na aayusin niya pagbalik nila sa Manila kung ano may tutulong sa kanilang mga hinaing natin dito sa ating probinsya. Kasi direct from the horse's mouth, at least nakadaupang palad ng sekretary yung mga farmers and fisher folks natin and direktamente na ipabot yung mga possible na tutulungan ng Department of Energy. Ano po yung mga specific po na naibulong sa iyo na pwedeng ibahagi pa pagdating sa Catanduanes? Una-una yung sinabi niya na aayusin nila yung palalakasin nila ang production ng abaka. At tinatanong niya yung mga urban gardening natin, ano po ang pangangailangan kasi tulad ng nababalitaan niya, na bumibili pa tayo ng gulay sa Mainland o sa Marinesol, sa Albay at sa Baguio. At tinatanong ilan yung square meters o hectares na pwedeng pagtaniman ng mga gulay dito para maglagay na lang dito ng mga equipment at kaya may kapasidad naman ang mga taga-Catanduanes na dito na magtanim at palakasin ang gulayan. Kaya yun ang, alam ko, yun ang napakalaking tulong sa nakikita ko kasi malawak ang ating palayan, malawak ang ating lugar, baka hindi natin bigyan ng pansin yun. At sinasabi rin dito na yung tungkol sa mga solar system ng irrigation at mga patubig din. Ibig sabihin, hindi lang pang irrigation ang ating pinupunteriya rito. Ibig sabihin, kung kayo magtatanim ng gulay sa isang hektaryang lugar at wala kayong patubig, pwede tayo maglagay ng pump
Solar. Na ang gagamitin ay solar. Yes. Oo. Oo. So paano yon? Bibigyan ba yan ng pondo para identified? Kanino ibibigay? Yes, pinag-aaralan ng pundo ngayon. Napakaganda kasi nito, Ray. Perdi. Napakaganda kasi nito, Perdi. Oo. Kasi after nating makipag-usap after sa practical, Mhm. and, si Secretary ay nagmerienda doon po sa Kapitolyo. Aha. Sa opisina naman ni Governor Patrick Asanza dahil in-invite po siya ni Patrick Asanza at nakalagay naman ngayon sa itinerary dahil hindi ko po ito napapunta kung hindi po din sa tulong ni Patrick Asanza, ni Governor. Aha. Oo. Kaya nagtulong-tulong kami ni Governor na mapapunta si Secretary dito sa ating probinsya. Ngayon, ang nangyari rito, pagdating po doon habang kami po ay nag-merienda, meron siyang direct order kay Governor na paglista ka pa ng mga hindi pa nabibigyan ng as assistance na mga farmers at mga fishermen. Ibig sabihin, ang target pa natin na bibigyan nito ay 20,000 beneficiaries. 20,000? Napakarami nito. Aha. Yes. Ibig sabihin, napakaraming beneficiaries pa ang magbigyan natin ng tulong. Ngayon, pangalawa, pinag-aaralan na rin, nabanggit din ni Secretary kay Governor Patrick na mag-identified na ng mga area kung saan pwedeng maglagay ng mga pwedeng magtanim ng mga gulay para maging proyekto na talaga ito ng ating probinsya nang sa ganon mapadalhan niya ng mga solar water pump. Kaya napakaganda nun. Ibig sabihin at ng mga garden tools at mga kasi iyon nga ang iniisip niya, bakit pa tayo kailangan bumili ng mga gulay kung malaki naman ang lupa natin? Yes. Kaya itong dalawa na lang itong nakikita ko, napakalaking bagay po ito. At pangatlo, pinag-aalaran din nila kung yung hiningi. Kasi nabanggit kasi ni Governor Patrick Asanza na nangingi siya ng 1,000 motorized bangka. Pinag-aaralan niya kung maibibigay lahat o kung hindi, by partial lamang ang pagbigay. Yes. Kaya, maganda talaga ang nangyari pagdating, maganda yung pagdating ni Secretary Kiko Laurel kasi nadala ni Bong Tebes si Secretary para nang sa ganoon mailatag naman ni Governor Patrick Asanza ang mga pangangailangan ng probinsya. Kaya nga sabi ko kay Governor Patrick, ako ang nagdala ng sekretaryo, ikaw naman ang humingi. Yeah. Malaking bagay dahil kasi ikaw ang nakakaalam kung ano ang problema at pangangailangan ng ating probinsya. Okay, basic yun na yung mga gulayan, yung mga gulay, inaangkat pa natin samantalang pwede naman rito. Kaya lang, yun talagang problema natin yung capacity ng mga kababayan natin kung paano magkaroon ng tools, equipment, siguro matulungan para ma-encourage. And siguro sa mga down the line sa mga munisipyo, mag-conduct ng mga parang contest na gulayan sa barangay. Di ba? Contest na, may kita pa. Siguro sa mga LG sa mga mayors. Alright. Pero kasi pag sinabi natin contest, gagawin lang yan pag may ganun. Pero ang gawin natin, livelihood na talaga, panghanap buhay na, pangmatagalan na. Yung talaga magiging isa na to sa mga production ng Catanduanes, parang abaka. Isa na ito sa ating mga main producer na ng gulay ang Catanduanes na hindi umaasa sa ibang lugar. Parang ikarir na. Yun na ang dapat nating ipasok sa ating isipan. Oo. Ikarir na. Ikarir na ito as a livelihood. Yes. Anyway, sa akin naman na proposal for contest para in the meantime na yearly, parang may yearly, may identify doon na parang best, kumbaga outstanding farmers. Di ba? Para doon sa ginagawa nila, may incentive pa. Yes, tama rin yun. Ang ginagawa natin yan sa gulayan sa paralan. Ganun ang araw. May pa-contest tayo sa mga gulayan sa paralan ng araw. Nung ako mayor, meron akong pa-contest gulayan sa paralan eh. Dito sa atin, gulayan sa Islang Katandungan.
In the coming days. Tama-tama. Maganda yun. Kaya ito, mga basic lang na pangangailangan pang agrikultura pero mapapakinabangan po ng ating mga kababayan sa ating probinsya. Apo. Yun ang dapat nating gawin dito. Oo. Yes, may nakita ko doon na spindle machine. Ano yun, sir? Ano, tabi kong, may ibibigay ba sa atin ng mga farmers o anong sistema nun? Ibibigay sa mga cooperatives itong lahat. At actually ito yung mga organization na agricultural organization natin, yun ang pagkakalooban nito. Kaya dapat i-sustain talaga at bantayan ng mga LGUs. And ipamonitor kasi kung minsan binigay, mamaya wala naman, hindi functional. So meaning kung ibibigay ito, may MOA with the organization. Yes. Nakita mo yung ginagawa ng Mayor ng Berac, napakaganda. Yung kanyang hand tractor. Yung tractor, yes. Ginagamit niya, libre pa ang gasolina at para lang sa mga farmers natin dahil nagtatanim ng gulay. Napakaganda nun. Dapat kung ang 11 municipalities mabigyan ng tig-isang ganon, ay hiramin, tapos libre pa ng gasolina, wala nang dahilan para bumili pa tayo ng gulay sa ibang lugar. Yes, and siguro dagdagan na rin na pondo ng mga LGU. Total, may una ng 6 tractor na binigay sa atin. So ngayon, another 6 yata nung isang araw. Yes, so, kumpleto na. Ang 11. Yes, humingi ako ng tulong kay Secretary na dagdagan pa niya yung hand tractor at sinundan naman ito ni Governor Patrick Asanza. Kaya napakasarap. Napakasarap talaga pakinggan pag ang mga leaders nagtutulungan sa ating probinsya. Maganda yun para, kasi kung isa lang per municipality, kulang talaga eh. Pero kung marami na possible na bibigyan, per area, kagaya ng Karamuran, napakalaking area, 4 na area yan. Kung meron sa Hitoma area, Tubli area and poblasyon, di 4 na traktor. Siguro kung hindi kaya, wala pa sa national, pwede naman sa local mag-counterpart, bumili na ng isa o dalawa para ma-solve natin ang problema tungkol sa traktor, sa mga sakahan. Yes, oo. Alright, another one, Tabi. How about doon sa Abaca? Anong kanyang solusyon sa Abaca? Tulad ng sabi ko, kasi ang Abaca kasi nagbigay ako dyan, ako mismo ako mismo ay humingi sa Department of Labor ng food for Abaca for work. Oo. Kaya yan 150 million pesos po ay feed grant na ito ng Department of Labor. Kailan po yung distribution? Kaya yung pondo nito, alam ko naglilisting na sila dyan. Pero sa opisina ito ng provincial government, ipapasok. And isa sa problema ng mga farmers natin sa Abaca, yung Banchi Tap Yun ang isa sa problema. Nababanggit ba yan kung paano ma-resolve? Kasi parang nandun din yung PhilFida kasama ni Secretary. Hindi, nandiyan naman yung PhilFida. Patuloy-tuloy naman yung pakikipag-usap ng ating mga Abaca farmers sa PhilFida. At katunayan, siguro nakikita nyo o napapansin nyo na maya o halos sa loob ng ngayong taon na ito, nakatatlong balik na dyan ang ating undersecretary ng PhilFida na si Yusik Ali Atienza. Ibig sabihin, talagang Atienza. Yes. Nakakatatlong punta na kami dyan na nag-distribute na kami ng tulong at tuloy-tuloy naman ang pakikipag-ugnayan namin sa mga Abaca farmers. Kaya hindi po pinapabayaan ng ating sekretaryo ng Agrikultura ang kahalagahan po ng Catanduanes tungkol po sa Abaca. Dahil alam po niya na ang Abaca industry po ay nanggagaling sa Catanduanes. Dahil ang Catanduanes ay siya po ang number 1 distributor ng Abaca sa buong mundo. Very good. All right.